Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating collective love reading. Collective to, wala tayong specific zodiac sign, guys, ha. Importante yung reading. Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Trader, search mo na lang siya sa Facebook. Or kung gusto mo, pwede ka namang magpa-palm reading sa akin. Gagawin kita ng special video mo dito sa YouTube. Ikaw lang ang makakapanood. Basta mag-avail ka lang nito mga piyaw bracelets natin. Ito yung sample, pero marami pang design. Check mo na lang sa TikTok shop. Okay? May free yun na palm reading kung mag-avail ka nun. Let's start. Collectives. For collectives, please. For collectives, please. You do have here the Guardian. Five of stones. Two of stones. Bottom of the deck is the Wanderer. Okay. I feel like for some of you, pagdating sa emotions mo, nandun yung energy ng past, struggles, problema, ang dami mong pinagdaanan na nakapagpalakas sa'yo. For now, nakikita natin na parang ngayon wala ka na munang pakialam sa mga past na yan, sa mga problema na yan. Parang nagfo-focus ka na lang sa kung ano yung magagawa mo pa. How to make yourself comfortable. So, sa ngayon, pwedeng yung buhay mo, tinatry mong hindi i-pressure ang sarili mo sa mga bagay-bagay. Pwedeng hindi mo pinipressure ang sarili mo na ma-achieve itong bagay na ito. Like, for example, no? Pwedeng ikaw ay nagda-diet. Pwedeng hindi mo naman fino-focus masyado or hindi mo naman masyadong pinipilit ang sarili mo na kayanin. Kung hindi mo kaya, kumbaga, may mga times na nag-cheat ka sa sarili mo na ikaw ay napapakain, ganyan. Pero sa'yo, okay lang. Hindi naman all the time, minsan lang naman. Parang gano'n. Hindi katulad dati na talagang nandun yung pressure. With the Two of Stones, nakikita natin na parang you love challenges eh. You love challenges. So, pero challenges in a way na gusto mo pareho kayo ng goal. I see you right now as the guardian. Maybe you are a spiritually developed person. Nakakakita tayo ng, I can see a Taurus energy. Tinatry mong protektahan itong emotion mo ngayon and yung sarili mo. I feel like you're not being open sa kung kanino man, sa friends, family, or pwedeng pagdating sa love, hindi ka na masyado nagiging open pagdating dito. The Wanderer is here, so nakikita natin you're just focusing sa mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Okay? Sino ba tong person na kakonect mo? The Blasted Oak. Four of Vessels. One more card. The Shaman is here. You could be a Virgo or you could be dealing with a Virgo.
Bottom of the deck is the balance energy. I can see this as a yin and yang. Alam mo, you might feel like parang tapos na yung connection ninyo ng taong to. But with the balance, it's not yet, it, I do feel like na may chance pa. Hindi pa siya totally nag-end. Especially if you do have spiritual connection. Ramdam mo soulmate mo to, twin flame mo to. Can you see this? It's like a tower here. Pero, there's this two dragon, the red and the blue dragons here, na parang, hindi to matatapos, nandito kami, parang ganun. And ito yung spiritual connection ninyo, na parang hindi matatapos basta-basta yung connection ninyo. You might feel like with the blasted oak, wala na tong taong to, nag-end na yung connection ninyo, etc. Pero hindi pa. Wala lang action mula sa kanya, might be because, wait lang, kukunin ko lang yung card. Yan, might be because yung person na ito is hindi mo makita sa kanya yung mga movement na gusto mong makita sa kanya. And maybe nakaka-boring naman talaga yung paghihintay sa person na ito. So you might feel like, ay wala na yata. Wala na yata talaga. So, what will be the actions in the near future? Mga action na gagawin in the near future? Or ano ang outcome nitong connection na ito? Ay, wait lang. Alamin muna natin ang emotions. Anong emotion ng person na ito towards you? Seven of Stones, Page of Bows, Nine of Arrows, and the Mirror. You're mirroring each other eh. So, kung alam mo sa sarili mong mahal mo siya, mahal ka rin tong taon to. Maybe hindi lang niya masabi in words. Yung alam mo yun, para kang nakikipag-usap sa salamin. Kasi ikaw lang yung may kakayahang magsalita. Yung tao sa harap ng salamin, hindi naman niya kayang magsalita. So, pagdating sa emotions, might be ikaw itong mas open, ikaw yung nasasabi mo in the past, kung ano man yung mga nasa isip mo, nasa emosyon mo, pero yung person ito kabaliktaran. Pero you would see sa kanyang action din naman, or mararamdaman mo sa kanya kung ano talaga yung intentions or emotions niya para sa'yo. I feel like with the Seven of Stones, nagko-concentrate yung person ito sa healing eh. Nagko-concentrate siya sa sarili niya kung paano aayusin, paano babaguhin. And with the Page of Bows, nakikita natin yung person na ito na parang mailap siya sa totoo lang pagdating sa'yo, sa pakikipag-connect sa'yo. And with the Nine of Arrows, yung emotion niya sa'yo for now is, naguguluhan siya actually. Naguguluhan siya. Alamin natin, bakit siya naguguluhan? Knight of Vessels. There's this word dedication. So, nakikita natin na nai-inspire mo kahit paano itong person na ito. And, maybe ngayon, may mga nagiging dahilan kung bakit nagfo-focus siya sa sarili niya. Like, mga tao sa paligid niya. With the Page of Stones and the Two of Bows. Alam mo, there's a lot of passion here. Kung makikita mo napakainit, there's a lot of fire, energy, Aries, Leo, Sagittarius. May nakikita natin yung, yung sobrang paghahangad sa'yo nitong taong to. I feel like this person, umiiyak siya dati gabi-gabi sa'yo. Dati yon eh. Nung time na, I feel like in the past, maya talaga pagpapakita mo mula dito sa taong to sa panaginip niya. And then yun, may times na bago siya matulog, umiiyak talaga siya. This person loves you. So, bakit ko sinabing dati? Kasi ngayon,
maybe may mga challenges sa inyo and lalo na sa kanya, sa buhay niya. And I feel like pwedeng may kinalaman yun financially. So, syempre alangan namang lumab life pa siya financially kailangan muna niyang ayusin yung finances niya. What will happen in the near future for you? Future actions. 10 of Vessels, 7 of Vessels, the Ancestor is here. Nakikita kitang happy in the near future. I can see you being happy. 7 of Vessels. Nandun yung feeling na there's losses. May mga taong nawawala or nawala sa'yo. And maybe friends, love, etc. But with the Ancestor, it feels like ang energy, pwedeng nawala man sila, pero mas marirealize mo or na-realize mo na mas ikaw yung nawala sa kanila. Kumbaga mas kailangan kanila. So in the future, may ganong feeling, no? Malungkot na nawala tong mga taong to sa buhay mo, pero mas malungkot para sa kanila dahil mas kailangan kanila. King of Vessels, 9 of Bows, and the 7 of Arrows. This person, nakikita natin yung a lot of respect na ipinapakita niya in the future for you. Bakit? Kasi the more na bumababa yung tingin niya sa sarili niya, this is insecurities right here. The more na bumababa yung tingin niya sa sarili niya, the more na tumataas yung respeto niya sa'yo, the more na tingin niya ang taas-taas mo na. And in the future, medyo nagiging matagal yung journey ninyo ng person na ito. I told you this could be a twin flame or soulmate connection. But there's a reunion here. May reunion pa rin in the end. Hindi pa nga lang agad-agad. Kasi yung person mo with the seer, I feel like nandun pa rin yung minamanifest ka pa rin niya. Kailangan ko nga lang niya munang i-develop yung pagmamahal niya sa sarili niya. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.